Ang talakayan na maririnig at makikita sa video na ito ay ukol sa sex education. Hindi nito layon na magdulot ng kahihiyan, kasamaan, o imoralidad. Sa halip ay nakatuon ito sa pagbibigay ng kaalaman upang protektahan ang kalusugan, dignidad at karapatan ng kabataan. Layuning ito ay batay sa mga ebidensya, lehitimong sanggunian ng mga eksperto at institusyon na galing sa iba't ibang parte ng mundo. Ang sex education ay isa sa mga mahalagang usapin sa edukasyon na madalas hindi pinagtutuunan ng sapat na pansin sa Pilipinas. Dahil dito, maraming kabataan ang hindi handa sa mga hamon na dulot ng maagang relasyon, teenage pregnancy at mga isyong pangkasulukuyan tulad ng sexuality transmitted infection o STIs. Ayon sa UNESCO, ang comprehensive sexuality edukasyon ay nagdudulot ng positibing epekto, kabilang ang pagbawas sa hindi protektadong pakikipagtalik at mas responsableng desisyon ng mga kabataan sa kanilang sexual na kalusugan. Kaya, mahalaga pag-usapan at suportahan ang implementasyon nito sa mga paaralan. Ayon sa isang pag-aaral, ang kawalan ng functional sex education sa mga paaralan, tahanan ay nagiging sanhi ng mataas na insidente ng premarital sex sa mga kabataan. Hindi nauunawaan ng marami ang posibleng epekto tulad ng teenage pregnancy at STIs dahil sa kakulangan ng kaalaman at suporta mula sa mga paaralan at magulang. Bakit parang wala banta? Mga kalisik ko. Hey, Ana! Kamusta ka naman? Ay, okay lang, Elsa, ikaw. Asan naman sila yung mga klase natin tsaka si Miss? Wala na pasok ngayon lang, ka-announce ng Miss. Uy, asan si Carla? Parang ilang araw ko siyang hindi nakita. Naku, tinuli ka na talaga sa balita. Alam mo ba, sis na yun. Buntis daw siya. Ano nangyari? Hindi siya apakatalino pa ni Carla tsaka sa mga outstanding academics. Matalin mo nga siya, pero ang sabi-sabi, hindi daw tinuro sa school nila, kaya wala siya alam sa mga posibleng epekto sa kanyang mga. Ang lungkot naman. Kaya dapat pala may edukasyon tayo sa mga ganyan bagay. Oo nga, talagang dapat matuturo yun para maiwasan yung posibleng epekto sa mga tao. Kaya dapat alamin ang sex education. Ayon sa pananaliksik at pagtuturo ng sex education sa mga institusyon ay tumutulong upang maiwasan ang mga kaso ng pag-aabuso. Kapag alam ng mga kabataan ang tungkol sa consent at tamang impormasyon ukol sa relasyon, mas nagiging empowered sila upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Magandang hapon sa inyo mga pag-aaral. Magandang hapon din po. May alam ba kayo kung ano yung papag-usapan natin ngayong araw na ito? Wala po. Pero may idea ba kayo kung tungkol sa sex edukasyon? Kung ano ba unang pumapasok sa utak ninyo pag pinag-uusapan ito? Siguro yung pinag-uusapan
pinag-uusapan mo dyan, yung mga sensitibong parte po ng mga katawan natin. Tama, may connection din siya, pero hindi lang tayo dun magpo-focus dun sa sensitibong parte ng katawan natin. Ikaw ba? Ano sa tingin? Para sa akin po, ang sex education, hindi lamang ito nakapokus sa sensitibong parte ng katawan, kundi sa mga pahintulot po galing sa ibang tao. Tama. Makikita din dito na yung sex education at pagkikintulot ay magkakonektado dahil dito, pag pinag-uusapan natin yung sex education, matututo tayo kung paano magsabi ng hindi, lalo na sa mga kapahamakan na mararanasan natin kung hindi natin pinag-aralan ang sex education. So, dito din malalaman kung gaano kaganda ang sex education dahil dito tayo matututo kung paano magsabi ng hindi o magkaroon ng consent sa mga kasama natin o pwede mangyari din sa atin sa dulo. So, ano ba sa tingin niyo yung tingin niyo kung walang pahihintulot? Nagiging mahirap ba yun? Mali ba yun? Para sa akin po, kapag wala pong pahintulot ng isang tao sa isang tao, parang magiging masama ito sa atin. Dahil ang pahintulot po kasi parang nakapokus din siya bilang respeto sa sarili at sa ibang tao. Tama. Dito din papasok na kapag walang pahihintulot din, mawawala din yung respeto natin sa sarili natin o dignidad natin. May bibigay ba kayo na halimbawa ba tungkol dito na kapag walang pahihintulot magkakaroon ng kapahamakan? May naisip po akong isang magandang halimbawa dyan, yung mag-asawa po. Siguro kahit, makikita po dati doon na kahit na mag-asawa sila, yung babae or yung lalaki, may karapatan po silang tumanggi. Pagpakiramdam nila, hindi nila gusto makipagtalik sa panahon iyon. At kahit may kasal sila, may desisyon pa rin po silang pang sarili lang nila kung ayaw man nila o gusto. Tama. Dito din papasok na kahit mag-asawa man kayo, dapat pumapasok pa rin yung pahihintulot o consent. Dahil dapat parehas kayong mag-asawa, dapat nag-oo dun sa pagkikipagtali upang magkaroon din kayo ng sariling desisyon at hindi mawala ang respeto ng kayo. So, dito mapapakita ang kagandahan ng sex education. So, ngayon, kailangan natin matutunan na ang sex education at paghihintulot ay magkakakonektado, na kailangan natin pag-usapan ang sex education para maiwasan din natin ang kapahamakan sa dulo. Wait, tayo mo naman ako! Wait lang! Ayon sa UNESCO, ang Comprehensive Sexuality Education ay nagbumunga ng mas mabuting pagpapasya at pagbawas sa hindi protektado na pakikipagtalik. Ang mga kabataan na nakatanggap ng tamang edukasyon ay mas malamang na gumawa ng responsableng desisyon ukol sa kanilang kalusugan at relasyon. Hi, Marga. Pero ba't ang tagal mo? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Ano ba yung pinag-aaralan mo? Ba't tumagal ka ng ganyan? Kasi nga kanina nag-topic kami about sa sex education. Apakadami pang tanong ng mga iba pong klase dun sa teacher namin. Kaya medyo natagalan kami ng pag-out dun kay Miss. Sex education? May connection ba yan sa biology? Hindi lang sa sex education yung itinuro ni Ma'am. Tinuro niya din yung pagdating sa pagpili ng relasyon na hindi dapat padalos-dalos, tsaka yung emotional and physical. Nabanggit niya din na dapat may sarili tayo decision. Talaga? Hindi ba parang awkward yung pag-usapan sa harap ng mga kaklase? Para sa akin nung nandun ako, hindi naman. Tsaka yung mga kaklase ko, hindi naman sila na-awkward. Pati yung pakikinig nila kay Miss. Kasi mahalaga din na banggitin o pag-aralan yung teenage pregnancy and yung STIs. And ayun, halimbawa, sinabi ni Ma'am na unahin muna namin yung pangarap namin sa buhay bago yung mga desisyon namin na dapat respetuhin sa buhay namin.
Wow, ang practical naman yan. May iba ka pa bang natutunan? Oo nga, tulad ng pagkakaroon daw ng protection, sabi ni Nonon, tulad ng condom. Kasi sa mga, yung condom hindi rin ginagamit sa mga tunay na lalaki, pwede rin siya sa other gender. Yung condom kasi nagkakaroon ng, pwede siya magkaroon ng HIV awareness and yung pills para sa mga teenage pregnancy. Sabi, ganda naman pala ng klase na yan. Lalo na sa panahon ngayon na sobrang grabe kailangan na ng mga kabataan. Kaya sabi namin ng mga klase namin na mabuti na ibahagi sa amin yun kasi mga teenage kami. And alam namin na kung ano yung dapat ibahagi sa aming sarili na kailangan namin kung tama yung desisyon namin sa tamang oras. Kakatuwa naman, sana dati pa may ganyan para hindi na nalalagay sa alanganin yung mga kabataan. Tama ka dyan, dapat yun yung mga sinusuportahan natin bilang estudyante and bilang teenagers. Pinagtutuunan din dapat ng pansin ng mga gobyerno natin. Kasi tayo din sa bansa natin magkakaroon ng magandang benepisyo dyan. Dapat pagtuunan ng pansin ng mga gobyerno ang sex education, bagkus tayo din ang magbe-benepisyo nito. Ayon sa Healthy Teen Network, ang sex education ay nagbibigay ng medically accurate and culturally relevant na impormasyon na may positibong epekto sa mga kabataan. Bagamat mahalaga ang papel ng mga magulang, hindi sapat ang impormasyong na ibibigay sa tahanan lamang. Kailangan ng suporta ng paaralan upang masiguradong komprehensibo at wasto ang mga aralin. Yun lamang po ating mga magulang. Salamat po sa inyong pagdalo sa ating pagpupulong ngayon. Salamat po sa oras na inilaan nyo para pupunta dito at pag-usapan natin ang mga kailangan natin gawin. Pwede na po kayong umalis at may mauna na po ako. Salamat po. Hi, ma'am. Ma, pa. Alam niyo ba, tinuro sa amin kanina yung sex education. Ha? Ano? Ito ba dapat sa tahanan o bahay lang tinuturo yun? Oo nga, pero syempre sa bahay kasi may mga magulang na hindi nila alam kung paano nila itututuro sa mga anak nila. Pero dito sa paaralan, at least may mga eksperto na nagtuturo sa amin kung paano ang tamang pagkakaroon ng impormasyon o kaalaman tungkol dito. Ganun ba? Pero dapat naayon to sa paniniwala natin. Alam namin, dahil sinasabi ng mga guro sa amin, ang mga kultura at ang mga konektadong termino pagdating sa sex edukasyon. Kaya dapat, ang magulang ang unang pinagmumulan natin ng impormasyon at sila ang unang maging modelo natin pagdating sa mga bagay, lalo na ang sex education. Ang sex education ay hindi simpleng issue. Ito ay usapin ng kalusugan, karapatan at kinabukasan ng kabataan. Ang pagbibigay ng tamang kaalaman na isang hakbang tungo sa mas ligtas at mas maayos na buhay para sa ating mga kabataan. Hindi dapat manahimik ang lipunan sa mga isyong ito dahil sa stigma. Sa halip, dapat ito maging bukas upang magbigay ng suporta at impormasyon na maaring magligtas ng isang buhay. Ang kaalaman ay kapangyarihan at suportahan natin ang responsableng sex education para sa kapakanan ng lahat. Sex education. Hindi dahil galing ito sa salitang sex na ang alam ng karamihan ay bastos, hindi nito layon na manghikayat ng mga kabataan upang subukan ang pakikipagtalik. Ang sex education ay hindi lamang dito ito nakatuon. Ang sex education ay isang napakalawak na talakayin na may importansya sa bansa natin. Sa ibang bansa, kagaya sa Estados Unidos, ang sex education ay patuloy na lumalaganap dahil sa maunlad na sistema nila ng edukasyon. Sa Pilipinas, ang mga utak at pag-iisip ng mga kabataan at kahit ang mga matatanda ay hindi pa gaano kaunlad para maintindihan ng maigi ang mga ganitong uri ng paksa. Pinag-uusapan sa sex education ang pagkasama-sama ng iba't ibang issue sa lipunan, kagaya na lamang ng hindi planadong pagbubuntis,
mga sakit kagaya ng STD or sexually transmitted disease, mga iba't ibang uri ng pang-aabuso, mga aktibidad na maaring makaimpluwensya sa isip ng isang bata lalo na sa lalaki, mga problemang kakaharapin sa mga relasyon, mapakaibigan man o hindi, pang-aabuso sa mga bata, at ang huli, ang pagsagawa ng safe sex ng mga tao. Ilan lamang ito sa mga mahalagang termino na makikita natin sa paksang sex education. Ngunit habang tayo ay palalim ng palalim sa talakayan na ito, makikita natin ang mga problemang ito na may malaking pwesto sa ating lipunan. Ang sex education ay hindi dapat pinagpapawalang bahala ng gobyerno at ng mga tao. Dapat ito ay pinagtutuunan ng pansin sapagkat ito ay may malaking impluwensya sa atin. Ako, si Marilyn Angeline P. Foliosco, at ako ay sumasang-ayon sa pagpapalaganap ng sex education at pagtuturo ito sa mga kabataan at sa mga kagaya ko. Sa kadahilanang ang sex education ay hindi basta-basta uri ng paksa na kailangan ay hindi natin inaaral. Sa halip, ito ay napaka-importante lalo na sa nangyayaring gulo sa ating bansa. Ang population rate natin na patuloy na tumataas, ang mga abuso na nakikita natin, ang mga abusong nakikita natin, mapakanino man, mapamatanda o mapabata. Sumasang-ayon ako sa ganitong uri ng edukasyon dahil hindi lamang ito nakapokus sa isang paksa ng sex education. Hindi ito nakapokus sa iisang aktibidad lamang o sa iisang issue. Ngunit ito ay sinasakupan niya ang pinakamalawak na uri ng edukasyon na ating makikita sa panahon natin ngayon. At sa aking mga kabataan at sa aking mga kaedad, sana kayo ay sumang-ayon sa ganitong uri ng edukasyon. Dahil kung hindi, mas lalaganap ang premarital sex, STIs or HIVs, ang population rate natin dahil sa mga hindi kagustuhang pagbubuntis, at ang pang-aabuso sa mga bata at matatanda. Ako si Bernadette Atina Oriol, at ako ay sumasang-ayon na ang sex education ay dapat laganap at mayroon sa Pilipinas. At para sa katulad naming mga kabataan, magkaroon sana tayo ng kakayahang ipaglaban at manindigan para sa tama at positibong impormasyon na naglalayong magprotekta sa atin sa mga isyong pangkalusugan. Hindi dapat tayo nananatiling walang alam tungkol sa bagay na ito dahil ito ay magliligtas sa atin sa mga posibleng negatibong dulot ng hindi responsableng mga desisyon. Dapat nating alisin ang stigma tungkol sa sex education para magkaroon ng masulong at progresibong mga diskusyon na magiging aral sa ating lahat. Ako, si Gianna Aldea, at ako ay sumasang-ayon na ang sex education ay dapat laganap at mayroon sa Pilipinas. Mga kabataan, tandaan nyo, ang kaalaman ay proteksyon. Sa panahon ngayon, mahalaga ang pagiging bukasan sa usapan tungkol sa sex education. Hindi ito kabastusan, kundi kaalaman na magbibigay sa inyo ng kakayahang gumawa ng tama at responsableng desisyon. Huwag kayong matakot, magtanong, magbasa o makinig. Ang pag-iwas sa usapan ay hindi solusyon, lalo na kung kalusugan at kinabukasan ang nakataya. Mahalin nyo ang sarili nyo ng sapat para piliin ang mga tamang hakbang at higit sa lahat, alalahanin ang respeto at consent ay hindi option. Obligasyon ito, respeto sa sarili at sa ibang tao, ang tunay na pundasyon ng maayos na relasyon at maayos na buhay. Ako si JB de Guzman at ako ay sumasang-ayon na ang sex education ay dapat laganap at meron sa Pilipinas.
Ang papatupad ng komprehensibong sex education sa Pilipinas ay kritikal para sa pangkalahatang kaunlaran ng ating mga kabataan. Sa isang lipunang may mataas na bilang ng teenage pregnancy, HIV transmission at limitadong pag-unawa sa sexual health, ang edukasyong ito ay mahalaga. Ang sex education ay hindi lamang tungkol sa biological na kaalaman, kundi sa pagbuo na matatag na konsepto ng konsensya, paggalang at malusog na relasyon. Ito ay makatulong sa pagbawas ng sexual abuse, pagpigil ng sexually transmitted infections at pagbagbibigay ng kapangyarihan sa mga kabataan na gumawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa kanilang kalusugan at katawan. Ang pagkakaroon nito ay susi sa pagprotekta at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kabataan.